Sir Alec Hinley. So ito po yung polish silver. Pasensya na hindi namin makakuha yung mga yun, sir. So maganda naman yung pagkaka-silver. Hindi naman po yan makikita. So yun lang naman po, yung mga yun lang naman po ang yung mga edges. Tapos maganda naman po yung pagkakakuha dito sa kwan. So, okay naman, sir. Pasensya na, yun lang po talaga ang kaya namin sa pag-polish. Hindi po namin talaga makuha yung mga nasa loob. Pero maganda naman to, sir. Makintab naman po siya. Ayan po. Tsaka smooth naman po siya kahit hawakan niya po later on. So, ito po yung 5.1K ninyo. Ayan. Tinanggal ko na po yung outer barrel, tsaka inner barrel, tsaka half chamber. So, hindi na po natin magagamit ito. Ilagay ko na po dito. Yan. Ay, hindi pala kasya. So, ilagay na lang po natin sa isang con later on. Then, ito po yung Infinity custom po natin. Then, ito po yung inner barrel. Tapos, ito po yung chamber ninyo. So, ipakita ko na lang sa inyo, sir, kung paano maglagay ng pag-ayos ng chamber. Ang ginagamit ko is, nasaan na ba? Yung aking RC2. Mas gusto ko kasi to, sir. Solid steel kasi to. Kaya hindi nakakabilog ng screw. Then, yung cup rubber ninyo. Tapos, tatanggalin nyo po ito. Yan. Tanggalin nyo po ito kapag maglalagay kayo ng bagong inner barrel tsaka cup rubber. Yan. Tapos, yung spring, ingatan nyo po yun. And then, ito. Ang ginagamit ko po is yung plastic. So, yung plastic. Since hindi po kayo mag-guide rod, hindi ko po ilalagay ito. So, ibabalik ko po ito. Kasi wala naman pong butas na papasukan doon sa guide rod na stock. Balik ko po ito. So, pag tatanggalin nyo yung plastic, sir, kailangan nyo ng flat screw. 2 minutes hanggang 8 minutes lang po ito. So, sandali. Tanggalin nyo lang po ito. Yan. So, ito, tatapon na to. Or wala na kasing pandikit yan, sir. Pero pwede nyo gamitan ng super glue later on. Tapos, ito naman po is tatanggalin nyo yung double adhesive tape nya. Medyo mahirap nga lang kasi napakaliit. Ayan. Ayan. Then, kakabit nyo po dito sa gitna. Gitna nyo na lang pong mabuti. Sinasabi ko to, sir, para sa future future reference. Since ginagawa ko naman na po ito. And then, so nakagitna na po yan ng mabuti. Mga kon lang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30. So, yan. Sentro naman siya. Then, yung half rubber is Dynamic Precision. Napakagandang half rubber.
And then yung inner barrel is 9 ball. 165. So, hindi ko na maibibigay sa inyo tong mga panser, mga lagayan ng inner barrel. So, ganyan lang po. Since naipangako ko po sa inyo na ituturo ko sa inyo kung paano maglagay ng Teflon. Pakita ko na po sa inyo. So, ito po yung Teflon. Mga ganyan lang po kahaba. Tanggalin nyo. Then, tignan nyo mabuti sir. Tupiin nyo. Practice lang to. Dati hindi ko masyadong nakukuha to pero nakatupi na po yan. Then, dalawang ikot. Hanapin nyo yung guide na yan. So, dyan nyo ilagay yung Teflon. Then, dalawang ikot. Dapat higpitan nyo sir. Mahigpit na hindi naman mapuputol yung Teflon. Tapos dito nyo higpitan ng mabuti hanggang sa maputol yung Teflon. So, ganun po siya. Tapos, i-sentro nyo lang po itong half rubber. Usually, nagkukan po ito. Magkakaroon po ng misalignment yan. Pag hinigpitan nyo na kasi yung Teflon. So, yan. Nakasentro na. And then, kumuha po kayo ng masking tape. Masking tape. Itong masking tape na to. 7 minutes. So, cut muna.